Ingan niya na mananalo silang magnanakaw kundi mag-unite. Sara pa rin kahit na anong gawin nila. Tingin ko nga po kahit po mag-unite sila, Sara Duterte pa rin yan. Kaya lang may problema sila dyan eh. Mga dilawan, walang tiwa. Pucha, hindi po mag-unite yung mga yan. Sabi ni Bam, number 2 ako. Bakit ako papailalim sa inyo? Sabi naman ni Rayson Tiberos, ang tagal ko ng leader ng oposisyon. Sabi naman ni Lenny, ako ang leader talaga eh. Patay. Talaga si Romualdez ba sa tingin nyo papailalim sa inyo? Dan like and share. Yan. Talagang nakakabwisit ang administrasyon na to, parang sinumpa ng demonyo. Gurgur. Gurgur ba? Parang hindi naman. Ano yun ang tanong nung mga kanina nagtatanong? Wala na, di ba? Yan yung sinasabi natin eh. Proud kaming mga taga Davao kasi wala pong utang ang city namin. Kung magnanakaw mga Duterte, sana lubog na kami sa utang dito. May libreng sakay pa, may maayos na healthcare kami. Iris Semblante. Isa pa po, no? Kung talaga magnanakaw ang mga Duterte, nasan po ang mansion nila sa Forbes Park? Wala. Doon po sa Alpaland, nasan po ang mansion nila doon? Wala rin. Nasan po nakaparada yung mga helicopter, yung mga eroplano ng mga Duterte? Wala rin silang eroplano at helicopter. Imagine ninyo. Sino yung nag-akusa na magnanakaw yung mga Duterte? Yung may mansion sa Forbes Park. Yung may mansion sa Alpaland. Yung mayroong mga eroplano at mga helicopter. Sila yung nag-akusa na magnanakaw yung Duterte. See? Tatay Badong, nagpapasikat naman si Loren Lorencinta. Wala daw katuturan yung project na Dolomite. Sayang daw pera. Sa kanya yun. Mayaman siya Ayan yung problema. Mga attitude dyan ng mga mayayaman na anytime pwede silang makakita ng magagandang beach. Paano yung mga mahirap na taga Maynila? Kailan sila makakapunta ng Siargao, Palawan, El Nido, at saka Boracay? Kailan? Kailan sila makakapunta? Wala. The closest thing na makikita nilang magandang beach, Boracay. Etong Dolomite. Ipagkakait nyo pa. Ang tawag po dyan, kami lang ang pwedeng sumaya. Mga mayayaman lang ang pwedeng sumaya. Yan yung pinahiwatig nila. Dito, lalakad lang mga taga Maynila. Makakakita na ng, hindi kasing ganda ng Boracay. Wala naman nagsabing kasing ganda yan ng Boracay. May semblance po ng kagandahan man lang. Mapahinga man lang yung kanilang isip na hapong-hapo. Galing sa trabaho, lalanghap naman ang sariwang amoy ng dagat. Titingin sa paglubog ng Manila Bay. Ayaw nila yan. Kasi sa mga mayayamang katulad ni Loren Legarda, sila lang ang may karapatang makakita ng kagandahan. Di ba? Mahiya ka sa anak mo. Yung anak mo nakikipaglaban sa korupsyon. Alas 9 pa lang po, meron pong birada. Mamaya, Comelec lang po lang pag-asa ng kalaban. Alam niyo po, pag sobrang tambak, hindi po kaya ng Comelec yan. Pati po Comelec matatakot dyan. Bakit nag-number 1 si Bongo? Ibig niyo sabihin, nandaya ba si Bongo? Wag po kayo masyadong, ayan, Comelec, takot na takot kayo sa Comelec. Wala pa po natalong Duterte, di ba? Sagutin niyo po ako, may natalo na ba Duterte? Bakit kaya sila hindi natatalo?
Magtiwala po kayo kasi pag pinagdudahan nyo po yung COMELEC, sasabihin, umulan ng eleksyon. Muulan na, dadayain lang din naman kami, wag na nga akong bumoto. Yun po yung gusto nila eh. Na dadayain lang tayo, wag na tayong bumoto. Yun yung gusto lang ikalkal sa isip natin eh. Tanungin ko po kayo, mayroon na bang natalong Duterte? Kung wala pa po, bakit kayo natatakot? Hindi nila sa Dolomite kasi project yan ni Tatay Diggs. Ayaw nila maalala ng tao magandang ginawa ng mga Duterte. Isa pa, ayaw nila sa project na yan kasi wala silang nakurakot dyan. Correct. At si Ridon, tinanggal yan ni Duterte. Tatay Badong, ibig mo sabihin ang pinakamabigat na kaso sa buong Pilipinas, ang notaryo publiko ni Gutesa? Oo, yan yung gusto nilang palabasin eh. Boss Bad, sa lugar namin, sa Palo Leyte, ang mga Romualdez, sinusukan na yan ng karamihan sa amin sa Tacloban. Eh kaya lang dahil walang kalaban, hindi nila gusto, I mean. Simple lang ang mga Duterte, ambag-ambag lang sila sa pagbayad kay Kaufman kahit mahal ang bayad. Morning Sir Buds, mabuhay ka. Asan yung mga nagtatanong kanina? Putya. Ayaw nyo ngayon magtanong, ngayon ako nang sumasagot. Tatay Badong, iniisip siguro ni Redon, kumakain ng tag 30 pesos na nilaga at nalalanghap ang tubol sa Dolomite. Ayaw nila na malinis kasi madudumi isip nila. Mga dugyot kasi sila. Observe ko lang bakit successful current admin gawin lahat siraan kalaban nila dahil sa suhulan gamit pera ng bayan sa trolls. Palang 1 bilyon na daw budget. Hindi po sila successful. Mamir na. Kailan po sila naging successful? Hindi po sila successful. Kung successful po sila, kulelat na sana sa lahat ng survey si BP Sara. Hindi po sila. Kung successful sila, wala na sanang pinag-uusapan na si BP Sara ang number 1 na kandidata. Hindi po sila successful. Hindi po sila naging successful. Kayo, tatanungin ko kayo, sa tingin nyo ba ngayon, sa 2028, pag natuloy ang eleksyon, sino mananalo? Pag sinagot nyo si BP Sara, paano sila naging successful? Pati nga yung kakampi nila, Okta Search, sinasabi, si BP Sara mananalo pag watak-watak sila. Paano sila naging successful? Hindi sila naging successful. Hanggang ngayon sikat pa rin yung mga Duterte. So ibig sabihin, hindi nila nasiraan. Ang successful, yung mga noon, yung nawala mula sa pinakasikat si Jejo Marbinay. Ang pakilala sa kanya sa lahat ng pagtatipon, the next president of the Philippines. Tatay Badong, yung tubol ni Ilong ni Ridon, gugulong sa pader ng Dolomite kapag tumigas na arawan, amoy mapanghin tumatambay yung bantot. Tomas Esplana, sana nga kung mabasa ito ni Mayor Leni Robredo, dapat iwanan na niya ang LP. Ginagago lang siya, dapat kumampi na siya sa mga Duterte. Hindi, okay lang po yan kahit hindi sila kumampi sa Duterte. Mananalo po mga Duterte kahit magkampi-kampihan yan. Minandro Rasyon, Tatay Badong, may nag-costume ng pulis. Sa Halloween, pinasabpinan ng Napolcom, walang katuturan. Lahat ng anti-Duterte, puro husgan na lang sila. Wala nang ginawa, maganda. Para sa kanila si Tatay Digong. Si BP Sara lang bato at Marcoleta, Bongo, lang lumabas. Yung dares, tingin ko, dinaya sila. Gaya ni Attorney Vic, Hinlo Bundok, Lambino Mata, etc. Kasi kaya dayain popularity ng tatlo. Yung iba, di kilala, justify. 1.6 billion na daw, boss, ang gastos sa lawyer ni Tatay Digong plus sa mga travel at hotel nila. Ano point mo, Omar? What's your point?
Dapat tigilan na natin ang ipagtanggol si Tatay Digong. Tumigil na tayo. Hindi ko alam yung punto mo. Ano yung punto mo? Bakit mo sinasabi yan? Na malaki na nagagastos. Hindi mo ba naisip baka mas malaki nagagastos nila? Ilan yung testigo nila? Ilan yung binabayaran nila? Ano yung point mo? Bawal gumastos sa mga Duterte? Bawal nating gastosan ng si Tatay Digong? Hayaan na lang nating mabulok? Huwag na natin ipagtanggol? What's your point? Kanina pa panay ka, ano yung point mo talaga? Ano ngayon kung gumastos ng bilyon-bilyon? Ano yung point mo? Magnanakaw sila dahil nakakagastos? Di ba? Ano yung punto mo? What's your point? Walang karapatan ng mga Duterte na ipagtanggol ang sarili? Walang karapatan ng mga Duterte na ipagtanggol ang kanilang tatay? Kahit ako, alimbawa, wala na makaipagtatanggol ko sarili ko. Kung sakaling dumating sa akin yung punto na kinakailangan mo ipagtanggol. Dahil mas importante yung lumalaban ka. Hindi talaga makatiis ng walang hearing ang swapang sa HOR. Hinahabol nila ang per dime at honorarium. Walang issue lalagyan nila. Nakakagalit na talaga tong gobyernong bangag. Kala naman nila makakalimutan natin yung issue ng flood control. Kada umuulan, bumabaha. Magagalit na naman yung mga tao. Henry Cortez, nakakagalit na talaga itong gobyernong bangag. Pinakawalang hiya. Naranasan natin mas malala pa sa kanyang ama. Boss Bad, sabi ni Anjo Iliana, GF daw ni Vic Soto ang kabit ni Tito Soto. Wow! Grabe. Parang wala naman ako narinig na ganyan, Jeff Voltron. Okay nga yung basta papauwi nila si PRRD dito para imbestigahan ko, no. Hindi successful dahil di effective paninira nila kay BP Sara, di natuloy impeachment. Binigay na ba ni Tuta Soto yung sahod niya sa mga estudyante? Monthly dapat yan hanggat nandyan siya. Pangako niya yan, sir. Tama, Sir Buds. Malabo magbigayan mga yan. Mga swapang sa politika yan, sure win na si Sara. Boss Buds, pagkaisang kaya natin tapunan ng tae at basura ang Kongreso sa araw ng hearing ng Dolomite Beach. Kulong ka. Yes, successful po sila. Napakidnap na nakasuhan. O di okay na yun. Kung successful sila sa tingin mo. Kung successful sila sa tingin mo, wala tayong magagawa dyan. Hindi kami mananalo sa iyo. Ang sinasabi mo kanina, yung paninira eh. Ngayon, iba na. Talagang ganun. Kayo, stick kayo. Ako pumapayag ako na natatalo ko sa argumento eh. Pero, di ba? Kung sinabi mo pala na hindi ka papayag kahit na anong sabihin ko. Ang point mo kanina, successful sila sa paninira eh, di ba? Iba naman yan, di naman yan, pag-kidnap naman, di naman paninira, paglabag sa batas yun. Yung sa paninira, kung sinabi mo na successful sila sa pag-kidnap kay Tatay Digong, oo ako agad. Nakuha mo? Hindi naman yun yung pinagtalunan natin, yung successful sila sa paninira. Hindi po sila successful sa paninira. Successful ba sila sa pangingidnap? Oo. O di wala sana tayong pinagtalunan kung kidnapping lang po yung gusto nyong ipunto. Ganun lang po yun. Kaya tayo nagtatalo lang kanina. Pero pagtatalo lang po yan ng
Wag niyo pong isipin na nakikipagtalo ko sa inyo ng ano, hindi po. Yung nag-aano lang tayo ng mga konsepto, 'di ba? Pagtatalo lang po 'to ng isip. Yan. Minsan kasi siyempre ano ko debater ako iniiwasan ko kasi na barahin kayo ng yung todo. Kasi sa debate kasi ang lalakas namin mambara eh. Kaya lang hindi ko kayo mabara ng ganun. Sa unawain nyo na lang. Sino ba si Redon? Dugyot ba yan? Kasi daw hindi naman totoo na hindi sila mayaman. Omar, kung ang issue mo naman ay mayaman ba ang mga Duterte? Oo, mayaman sila. O ano pa? Yun lang ba issue mo? Mayaman ba mga Duterte? Oo. Dito tapat tayo eh. Ano, nag-i-issue kayo na wala namang katotohanan. Wala naman silang nagsabi. Ang issue, magnanakaw ba sila? Hindi. Mayaman ba sila? Oo. Putang, Diyos ko naman. Eh, kita mo, yun lang pala ang punto mo eh. 'Di ba? Ako naman, alam ko na yun yung punto mo, Oman eh. Kaya sabi ko nga, watch your point eh. Kasi pinaiikot-ikot mo pag gumastos ng bilyon. Mayaman ba sila? Oo. Issue ba yung mayaman? Hindi naman natin issue yung mayaman eh. Issue natin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kasi daw, yan, yung lawyers ni Tatay Digong ICC nagbabayad. See? Yan yung sinasabi ko sa hindi, Lalane. Hindi ko sinasakyan yung ano ni Omar kasi gusto kong palabasin niya yung ano yung point niya. Ang point niya lang pala, nagpapanggap na mahirap ba yung mga Duterte? Hindi, wala naman nagpapanggap na mahirap. Sino ba nagsabi? Iba po yung simpleng mamuhay sa mahirap. Ako, simple na ako mamuhay, mahirap pa. Sila simpleng mamuhay pero mayaman sila.